Good morning po. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Yan, tuwa po na makita muli kayo ngayong araw. Yan, today is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Yan, so we should be thankful po ngayong araw. Malungkot man o masaya yung pinagdadaanan natin ngayon, magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen? So sige po, ngayong umaga, ito po yung araw na binigay ni Lord para sama-sama po tayong ibabalik yung papuri, yung pasasalamat, yung pagsama sa Kanya. Amen? So sige po, let's all stand up. I-invite ko po ang lahat na tumayo at sama-sama po tayo ng awit, magpupuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Yes, Lord! Sing
Indeed, Lord, you are good. Makakapagpas, Lord, sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Lord, kahit na ang dami naming pagkakasala, ang dami naming pagkukulang, still, Lord, you are with us. Hindi mo kami iniiwan, Lord. Hindi mo kami sinusukuan, Lord.
Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Piliin po ang Panginoon, tuloy nga kabakitan, kabutihan, at kapag-awa ng Diyos sa atin at forever. Amen po ba? Hallelujah. Piliin po ang Panginoong Diyos sa napakagandang umaga muli. Yan, sige mga bata. Praise the Lord. Pakibati nyo nga po mga katabi ninyo. Good morning sa ating po lahat, ang mga nakin ito. Ayan po, no? Ito pang paksa natin, Be Wise. The last days, actually, ng Friday. Tinuro ko po ito, marami nang nag-views nito. Tinuro ko po ito ng Friday sa amin pong prayer meeting sa Pilaros, Bible study or cell group. Ano po? No? Be wise in the last day because, sabi nga, we are living in the last days. Amen po ba? And God wants us to live as wise. No? Hindi po fool. Sabi po ng text natin, Ephesians 5:15-17, so be careful how you live. Don't live like ignorant people, but like wise people. Make good use of every opportunity you have, because these are evil days. Don't be fools then, but try to find out what the Lord wants you to do. Sa Tagalog natin, ingatan natin kung paano tayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mamang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Manalangin tayo. Pagpalang Ama, salamat po ngayon pong umaga. Dama namin ang iyong presensya. May ginawa ka na sa puso ng dami ng bawat isa. Salamat sa kakahingahan, kagaangan, kakaliwan, kapayapaan, kakasan. Salamat po sa pagmamahal po ninyo, sa inyong goodness, kindness, mercy, Lord God, na naranasan po namin. Thank you, Lord. Salamat. Muli, sa aming pagkakatuloy ng pag-aaral ng ibang linggo, ay mababa, ay siya namin makitaas. Yung aming mga paragalan, ng walhati, paglalang po siya mababa. Malalingin po kami. Kaya nga po, ang umaga nito maging umaga ng tagumpay, bigyan ng pagkapala para sa amin po lahat. Ito ang aming panalangin, sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sige pa, palagpakan natin ating Diyos. Hallelujah. Again, sabi ng Apostle Paul, mga kapatid, sa mga taga-Ephesian at sa atin na rin, nagbabasa ng salita ng Panginoon, tayo tayo mamuhay bilang mga matatalino. Ingatan natin na paano tayo namumuhay. Mamuhay tayo bilang mga matatalino, bilang mga hangal, at magsamantala sa lahat ng mga pagkakataon. No? Every opportunity, grab daw natin ito, makagawa tayo ng mabuti sapagkat ngayon ay masama ng evil days. Ano po? Kaya tayo maging hangal at alamin daw natin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Dalawang konteksto. Si 2 Timothy 3:1-5, tandaan mo ito, sinabi po ito ni Pablo, no? Na magka-arise ngayong last days, mababatbat ang kahirapan, ang mga huling araw. At kasamaan, siyempre, sabi rito, ang mga tao'y magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapangalipusta, sumail sa magulang, walang utang na loob at napaskangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at mamumuhi sa mabuti. Hindi lamang iyan, sila'y magiging taksil, walang taros, palalo, at mahilig sa kalayawan, sa halip na sa mga bagay ukol sa Diyos. No, love of pleasures na po, mga kapatid, sa halip na mauna sa buhay nila yung mga bagay na spiritual tungkol sa Panginoon. At sabi rito, sila'y magkukunwang may pananampalataya. Ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito, iwasan mo ang ganitong ako o ganitong mga tao. Yung mga nagkukunwari na may faith, pero sa bibig lang, sa puso lamang, wala sa puso, wala sa kaumuhay, mga natin ng friend mo, eh baka matulad ka sa kanya. Kaya sabi ko, kung kaya, kung hindi mo siya mawin, at ikaw ang madadala niya, yan. Kaya pumili tayo na makakasama. So yan yung
sinabi ni Pablo ngayong last days, po sa 2 Timothy. Ang 2 Timothy chapter 4, sabi niya, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Preach the word. In season and out of season. Napapanohan man o hindi. Actually sabi niya, preach the word, be ready. Sa English na mga kapatid, in season and out of season, ikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matagang pagtuturo. With reproof, with youth, and encourage. Bakit? Bakit sinasabi? At matyaga ko yung gabi ng mga kapatid. Kasi, sabi niya, darating ang panahon, hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang. Ano pa, yun ang tao. Darating yung time niya, mga kapatid, no? Kapag yung salita ay hindi na, sabihin natin, hindi na gusto, ano po, sabi niya, hindi na napapakinggan. Darating ang time. Kaya, in season and out of season, inutusan tayong ipangaral ito. Sabi niya, itong nangyari sa mga tao, ibagaling nila sa mga alaman ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Okay? At yan po ang mga salita ni Apostle Paul. Again, mag-a-arise. Ang masama, ang kasamaan, iba't ibang kahirapan, iba't ibang klase ng ugali na ng mga maramahas, walang takot sa Diyos, luwail sa Diyos. Pero, ang sinasabi pa rin sa atin ng ating Panginoon, sa kabila na mag-a-arise sa mga iyon, tayo po'y tinuturuan mamuhay bilang mga matatalino. No, bilang mga matatalino, mga kapatid, yan po command sa atin ng ating Panginoon, live as wise, not as foolish. Sabi po ng verse 16 in Ephesians chapter 5. No? Habang hindi pa dumarating ang Panginoon, habang hindi pa tayo dinadagit, rapture na nakaraan no? Habang hindi pa tayo dinadala sa kaharian ng ating Panginoon, buhay mo na yung mga namatay, sa ipapawid, tayo sa isang iglap, no? Gano'n ba isang iglap? Isang kurak. Pagtikit mo, iba na katawan mo. Kumakailan lang ka na. Yan. Wala siya ibabaw. Merong meeting in the air na tinatawag. Ano, kaya again, pag sabi nga sa iyong katabi, ang nanais pala ng ating Panginoon sa atin, ngayon, mamuhay tayong bilang matatalino. Tinamin niyo po ba? Yan. So, dito po, sa Matthew, meron tayong titignan na wala dyan no? Sa Matthew, makikita po natin yung sinabi po ni Jesus, preparing the wise. Matthew 7:24 to 25. Sama na rin natin, 26-27. Yung tungkol sa mga matalinong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Ini, in-apply ang Word of God, dumating ang ulan, baha at bagyo, matatag pa rin siya nakatayo. Kasi nga, matalino siya. Pero yung hangal, nagtayo ng bahay sa buhangin, ano nangyari? Dahil nakinig, din sa gawa, ilalim tulad sa isang hangal, nagtulak, so dumating yung ulan, baha at bagyo. Pangalawa, Matthew 10:16, be wise as serpent. At yung sinasabihan tayo, na tayo po ay maging matalino, sinusubo mo kayo, sabi sa mga alagad, sa Matthew 10:16, sa gitna ng asong gubat o asong lobo. Tayo'y maging matalino, tulad ng ahas, at maging matapat, at tulad ng alagad. At sa Matthew 25, the parable of the 10 virgins. Yung 5, hangal, yung 5, matatalino. At dito po, kukunin natin, kung ano po yung pinupunto sa atin, no? What wise people do. Matthew 7:24-27, balikan natin. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Sa 26 na rin, ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. So, may tinuturo sa atin ng ating Panginoon dyan para tayo
makitaan ng pagiging matalino, ano daw? Puts God's word into practice. Na kailangan natin yung napapakinggan, atin po itong ipinamumuhay, atin po ginagawa, na nakikita ito sa atin. Yan ang sinasabi sa atin. So, kaya, ano yung point natin? Number 1, how wise people live, or what wise people do. Number 1, ulit yun. Put God's word into practice. No? Kailangan po yung mga narinig natin, nababasa natin, sinusulat tayo sa notebook, sa papel, mga natutuklasan mong katotohanan, nire-reveal sa ng Diyos, ano daw? Put God's word into practice. Sayang, no? Sayang yung mga napakinggan natin kung hanggang tenga lang. Amen po ba? At pinalabas sa kabila, hindi mo na i-apply, tayo daw ay matutulad sa isang taong hangal. Nagtayo ka ba naman ng bahay, sa tabi ka ng dagat nakatira, inuulos mo lang yung mga kahoy, di ba? Dahil sabihin natin low tide, na po, pero tumaas, yung tubig, bumaha, bumagyo, natural. Ano mangyayari sa bahay na yun? Ito po ay magpupul. Paano mo nire-receive? Para lang ba, no? Sa tenga lamang? O yung salitang welcome na ginamit niya sa Thessalonians 2:13 ay, ang Greek word niya po ay tekomai. To hear it with your heart. To embrace or welcome. Hindi lang pinakinggan na yung tenga, pinakinggan mismo ng iyong puso. Niyakap at talagang tinanggap ng lubos-lubos sa iyong buhay. Pinagsabi ng Thessalonians 2:13, kaya naman may epekto. Meron niyang bisa sa inyong buhay, pananampalataya. Anong epekto? Transformation. Sinabi ko ng Friday, yun nga sa Yambo family, tinanggap nila ang gawain ng Panginoon o ang salita ng Diyos, January 9, 2021. 2021, pandemic. Ngayon na Friday, nag-study kami, kunti lang sila lang. Kaya lang, buwan na lumipas, 3 o hanggang 5 buwan, sabi sa akin, Pastor, pwede ba kayo pumunta rin? Sinuko nila yung kailang idol. Isang taong lumapa, tinanggap ang salita ng Diyos, nang mula sa kanyang puso, pwede po ba? Nag-decide na po kami, sinuko nila. Saan tricycle din na kaya dito? Okay? At sila mismo nagpapatotoo, Pastor, hindi pa kami mananampalataya yung timbangan namin, hindi rin ako. Hindi ako siya. Sinabi nila. Okay? Pero ngayon, itinama namin. Masagit kami pinagpala. Hallelujah. Masagit lang pinagpala ng ating pong Panginoon Diyos. Na-witness ko, pero isang nagbibenta, pinilo niya yung kanyang binenta, tuwa-tuwa siya. Sabi niya, no, tama yung timbangan dito. Kasi nung tinimbang ko yan sa amin, ganun din yung timbang niya. At nung tinimbang ko rito, katulad din. Ano po ba? Pag binibili ba kayo ng 1 kilong tulingan, inalagay niyo ba sa timbangan ng bayan? Ba? Parang nagulat lang. Parang kulang. Ano? Pero sana lang, ano sinasabi ko mga kapatid, may bisa, may epekto sa buhay ng isang tao kapag ang Word of God ay kanyang tinanggap na mula sa kanyang puso ay bilang ito. Amen po ba? Di ba? At mapala daw yung taong nakikinig at nag-a-apply sa kanyang buhay, sa kanyang puso ng Word of God. Inahalin tulad ang buhay mo bilang isang taong nagtayo ng bahay sa bato. Sino ba ito? Si Jesus. Itinatayo mo ang buhay mo sa pundasyon ba ito? Walang iba, Jesus. Sapagkat ialaw ng Diyos ang ulan, ialaw ng Diyos ang crisis, ialaw ng Diyos ang mabigat na pagsubok, mabigat na problema para i-shake ka. Pero ikaw, pinakatayo sa bato, kahit anong mangyari. Amen po ba? Nakatindig ka pa rin, natatag ka pa rin na nakatayo. Amen po ba? Hindi ka mabubuhay. Pero kung ikaw ay nakikinig ng Word of God, hindi mo yung pinapamuhay mga kapatid at dumating yung shaking sa iyo, una ka magkukolaps. Amen po ba? At yung last days, napakahalaga na tayo po'y maging matalino. Put God's Word into practice.
Napakahalaga ng mga nagbabasa natin. Ano po, nakapagdalag sa prayer meeting, sa Sunday school, sa Sunday preaching, sa ating Bible study, sa YouTube, sa 702, napakarami. Magkakaroon ng bisa ang lahat ng iyan sa buhay natin kung itinatanong. Amen po ba? Pero ang salita ng Diyos na inihatid sa ating mga kapatid, pinapakinggan mo lang. Ano? Pinapakinggan mo lang ano ang magiging epekto niyan sa buhay mo. Marami hindi inabangan ng Word of God. Ano po, para kasing tao na pumunta ng doktor, nagpa-check up, para sa kanyang kalusugan, ng kanyang pangangatawan, ang sabi ng doktor, ito ang payo ko sa iyo. Dahil mataas na yung creatinine, bawal na sa iyo alat. Dahil ang diabetes mo, sobra na sa hangganan, kailangan ka na magbawas ng matamis. Dahil yung arthritis mo, bakit nagka-arthritis? Cholesterol, o naman, nandiyan na, bawal na ito sa iyo. So, tinanggap. Pag uwi ng bahay, ang problema, walang inaplan. Bumili ka ng gamot, 21 na gamot, ang binili, 7 lang. Okay na yun. 3 times a day, ang ginawa, 1 time a day. 7 lang. Sa halip na pang 3 beses na gamot, isang araw, 21, ang binili, 7 para sa 7 araw, tig-isa lang. Ano sinusunod? Di ba? At minsan ganun din. Sa pagtanggap natin ng word, ang salita ng Diyos. Paano ka tumanggap? May 4 na klase ng puso, may 4 na klase ng lupa, di ba? Kaya minsan, walang epekto kasi ang puso pwedeng matigas. Daan lang. Nung nahulog yung butil o binhi sa daanan, natapakan ng tao. Sabi naman sa Pilipino. O kaya naman yung Word of God nang i-receive, tinuka ng ibon. Paglabas ng gate, ano nga ba topic natin kanina? Ano nga ba paksa natin? Nakalimutan. Pero kung yun nananatili sa puso mga kapatid, hindi ka mapakali. Para hindi mo yan na-apply sa lingkuhan. Amen po ba? Pero yung Word of God, tinanggap mo parang sarado yung puso. Hindi may kinabang sa'yo para ka si Judas for 3 years or 3.5 years kasama ni Jesus. Walang epekto ang Word of God sa kanyang buhay. Iminenta kasi Jesus. Di ba? Kaya lang pwede. Yung iba pwedeng mabato, pwedeng matawag. Ano tawag doon? Para lang. Pinakinggan ng telo. Pero yan, na pinakinggan mo na mula sa iyong puso, again, hindi ka nakakatawa. Naranasan ko yan sa buhay ko. Nung ako'y bago pa lamang mananampalataya. Sabi ko, wala kang altar dito, wala kang idol. Sabi niya, alam mo, tuntungan ng Diyos, lupa, langit kanyang throne. Anong lugar ang pwede natin paglagyan sa kanya? Biglang nagpanting yung aking table. Gusto ko na umuwi. Pag uwi ko, 2 sako. Yung mga idol mula sa aming bahay, hindi lang ng simbahan. Sino ko? Nawala ng bahay ng yabno sa buhay mo, sa pamilya namin. Kasi inalis ng bahay. Amen? Ganun din po. Thanks! Mga kapatid, Merkulis pa lang. Gusto ko na Sabado na nagdalagdag. Lagi natin narinig. Amen po ba? Di ba? Lagi natin narinig ang sinasabi sa atin. So again, mga kapatid, yung number 1, put God's Word into practice. At kapag ginawa puro natin iyan, mga kapatid, again, yung panalangin, yung pananampalataya, dahil tayo sa pananampalataya, yung pag-asa, kailangan natin yan. Yung training, Sunday school, Sunday fellowship, prayer meeting, kailangan natin yan. Kaya lang, no effect yan. Kung hindi natin yan, may papamuhay. Amen po ba? Yan, hindi natin yan may papamuhay. Ano sabi ni Pablo? Sabi ni Pablo? Sabi ni Santiago, sa James chapter 1, verse 22 hanggang 25. Tayo daw ay maging tagapakinig, ngunit nagsasagawa ng salita ng Diyos.
Kapag kung ito'y pinapakinggan lamang natin at hindi natin isinasagawa, tayo daw ay nandadaya sa ating sarili. Dinadaya mo lamang ang iyong sarili. Para ang tao pumarap sa salamin, di ba? Agad kang tumalikod, wala kang ginawang action sa iyong sarili. Hindi nakalimutan mo na agad yung iyong ayos. Ang Biblia ay manual construction ng ating buhay. Ito tayo kinakausap, sinasaway niya tayo, pinagsasabihan niya tayo, pinapalakas niya tayo, pinatatakad niya tayo, may-encourage niya tayo. Correct, ready may courage. Ibinasa natin kanina, 2 Timothy chapter 2. O chapter 2 verse 2. Ano, yun ang nakalagay na kapatid. Pero, sa verse 25, kung ikaw daw yung taong nagsasaliksik, nagsasagawa, at nagiging daan para lumaya yung mga tao na isishare mo, anong sabi ng Biblia? Ikaw daw ay pagpapalain ng Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Kapatid, mag-grow ka, i-bless ka ng Panginoon, kapag yung Word of God na na-apply mo sa iyong buhay, maranasan mo yan. Amen po ba? At yan po yung sinasabi sa atin, mismo again sa unang lesson po natin. Tayo tutulad sa isang tao, nagpunta ng doktor. At ka pa nagpa-doktor? Amen po ba? Di ba? Ganun din. Nakakarin tayo ng mabuting balita, mga kapatid, magsasalita ang Panginoon sa atin. Amen. Welcome ba? Embrace mo ba? Katulad ng sinasabi natin. So, yan at least, naging faithful naman ako sa Word of God. Napo, kailangan natin ng intimacy sa salita ng Panginoon. Hallelujah! Punta tayo sa ikalawa. Sa Matthew 10:16 ngayon, sinusugo ko kayo na para mga trupa sa gitna ng mga asong lupa, maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapate. Behold, I am sending you out as sheep in the midst of wolves, so be wise as serpent and innocent as dove. Ano ba? Ano ba ang serpent, mga kapatid? Ang serpent po ay merong taglay na talino. Ano po? Ang serpent hanggang sa kasalukuyan nag-i-exist pa rin. No? Yung mga ahas hanggang sa kasalukuyan, mga kapatid, nananatili pa rin sa mundo. Kaya yung sabi po ng Genesis chapter 3 verse 15, nung hinarap na sila ng Diyos, yung lalaki, di ba? Pinarusahan, sa pagkain ng bungang bawal, di ba? Bago pa kumain, nagtatabaho muna. Yung babae may hirapan sa pagsila, yung serpent na wala na paa. No? At ikaw, at ang babae nito'y laging mag-aaway. Dudurugin ang ulo mo ng babae. Okay? At ito naman, tutak na rin mo yung sako ng rice. So, ganyan yung pagkakala. Pagkamat alam natin yung palito ay ibig sabihin na. Pero kunin ko lang po sa ganang bagay. So, merong threat, merong banta na sino mang makakita sa sino mang ahas, ang target niya ang ulo para patayin. Kaya ba kapag nakita ng ahas ang ginagawa niya? Hinahabol ng taga. Amen po ba? Hinahabol ng pambambo. Binabato. Kasi delikado. Yun ang threat sa lahat ng klase ng ahas, mga kapatid. Di ba? May mga banta sa kanilang buhay. Pero mula noon na sinabi ng Biblia ito hanggang sa kasalukuyan, nag-e-exist pa rin siya. 6,000 years ago na. Anong dahilan? Anong katangian meron ito pong ahas? Anong katangian meron po ito pong ahas, mga kapatid? Bakit nag-e-exist pa rin ang kanyang buhay sa kabila ng banta ng kapahamakan sa kanyang buhay? Tapos sinabi ng Biblia sa mga alagad, sa mga disciple, be wise as serpent and innocent as dove. At tayo rin po, sa end times na to, tayo po, ikaw at ako, mga kapatid, ay mga end times disciples. At sinasabihan tayo ng Panginoon, be wise as serpent. Ano ba meron ng serpent? Ang mga serpent, mga kapatid, ay una, they have the ability to keep himself away from any kinds of danger. They have ability to hide himself. Hindi po nila isusugal yung kanilang sarili na alam nila na sila'y mapatahamak. Ang gagawin po ng mga ahas na iyan, nilihis tatakbo. Nakakita ko ng ahas, wala akong pamalo. Umalis ka saglit, nagyan ka na mapalo. Pagbalik mo, may ando pa may ahas?
Wala na, nakalayo na, nakaalis na, nakapagtago na. Di ba? Meron na kami asa yung nahanap ni Gio. Nagdala na kami ng dalawang pusa doon, hindi namin nakita. Ano po? Pero after 3 days, nung binubuksan ko, kumukuha ko ng tools. Talagay namin ng tools, biglang tumunin yung ulo. Uy, andito ka pa. Ayan. Ayan. Minsan nagtulog si Gio. Sa bahay namin doon. Sa kanyang baha, may batawan ng lamig. Lamig pa na, no? Napaigtat siya. Magising siya, napaigtat siya. Umagis yung ahas. Hinanap namin. Siya hinahanap niya, nilinis ilalim, mga damit. Alam niyo, pagbukas niya ng helmet. Nandun! Nakapalibot. Ihabo agad ako na, ang lagi kong target, dahil kong napatay, ahas, puro ulo tama. Ganun. So, ganun po yung, sa kabila na meron siya ng mga banta, batid. Pero again, ang sinasabi natin, ay nag-i-exist pa rin sila. What is the point? What the wise people do? Second, stay away from any kinds of danger. Mga kapatid. Kung kayo matalino, wala mong merong rayo, merong batuhan, huwag ka na dyan, pakalat-kalat, baka madamay ka. Tama po ba? Di ba? Kung alam mong tukso yun, pag alam pumunta doon, lumayo ka na doon, umiiwas ka na doon, dahil alam mo yun ang kahinaan mo. Tama po ba? Di ba? Hindi po kawalan ng pananampalataya, sabi nga na, sabihin natin na tinitik mo muna, yung sasakyan mo, kung magka-travel ka na malayo, tinitik mo yung makina, tubig, ano ba ka tinitik yan, gulong, preno, etc. etc. Hindi mo yung kawalan ng pananampalataya. Nagiging matalino ka lang. Di ba? Sapagkat gusto mong lumayo sa kapahamakan. May mga verses sa Biblia, mismo ang aking Panginoong Jesus, yung kanyang sinasabi na tayo maging matalino tulad ng ahas, makikita mo ito sa kanya. Ang sabi ng Bible, again, hindi tayo dapat maging katulad ng ahas. Tuso yun. Tama po ba? Mapanloko yung kalaman yun. Ang sinasabi niya, maging matalino kayo. Katulad ng ahas. May aking talino. Yung pinukuha natin. Okay? Hindi pagiging ahas. Kundi yung katalinuhan ng pagiging ahas. Ano po? Sapagkat ang ahas, kapag may panganib, tumatakbo, lumalayo. Umiiwas, nagtatako. Bilang Krisyano sa ating panahon ngayon. Ano po? Si Jesus, sa John chapter 8, verse 59, ito yung time na si Jesus, kung kay Abraham, yun ang pinag-uusapan dito. Sabi ni Jesus, nakita ko si Abraham. At nagagalak siya. Sabi naman, tama ba? Wala ka pang 50 taon? Mas matanda ka ba kay Abraham? Nakita ko ba siya? Sapagkat sabi niya, sapagkat ako'y ako na. Ang ginawa sa inis ng mga tao, dumampot sila ng bato upang siya ay batuhin. Ngunit ang ginawa ni Jesus, nagtago. Nagtago siya. At tumabas siya ng templo, lumis ng templo, hindi niya nakakalayan, malayo na siya. Mama, dyan na kayo. So, siya yan. Sa Luke chapter 4, verse 9, ito po yung pangatlong pagtukso ng devil kay Jesus. Ikaw na ay, di ba, yung tinapay, total, gutom ka, ba't hindi mo gawin? Tinapay yung bato. Sabi ni Jesus, hindi lamang nagbubuhay ng tinapay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa litig ng ating Panginoon. Pangalawa, sabi sa kanya, binulasa sa isang mataas din na lugar, pinakita sa kanya yung rangyan ng mundo, bibigyan sa iyo. Yeah? Yan. Nasambahin mo ako. Sabi ni Jesus, Diyos ang sambahin mo. At pangatlo, dinala siya ng diablo sa tuktok ng templo ng Jerusalem. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Total, naalalayan ka naman ng mga akin. Diba? Naseta. Talagayin niya, si Jesus Christ ba tumalon? Kung simpleng mamatay si Jesus, kung siya tumalon, tama po ba? Ang taas ng tuktok ng Iglesia ni Cristo, yung templo nila. Mula doon, tatalon ka. Di ba? Ang taas ng tuktok ng Iglesia ng Katoliko. Di ba? Ang taas. Parang ganun mga kapatid. Ano po? Tapos tatalon ka sa tuktok ng templo. Pwede siyang mamatay. Dahil siya'y matalino,
hindi siya namatay. Amen po ba? Doon. No? Namatay nga si Jesus sa krus. Tama po ba? So, pwede rin siya mamatay kung siya tatalog. Kaya lang, walang atwent-atwentan. Si Jesus ay naging wise sa bagay na yun. Sa Luke chapter 4, 29 to 30, nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatayuan ng bayan upang ibunit o ihulog sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at ganyan katalino ang ating Panginoon Jesus. Di bang sabihin na bubog lamang siya? Eh, i-update niya lang yung kanyang sinabi sa mga alagad, be wise as serpent. Kapatid, sa panahon natin ngayon, tayo po'y maging matalino. Amen po ba? Hindi ka wala ng pananampalataya, kung magpapacheck up ka, sa iyong pangangatawan sa doktor. Ini-apply mo lang. Sinabi ng Biblia na hindi matalino. Meron akong binabay study, kwento niya, naramdaman niya yung kanyang akto, yung gallbladder mo. Alam niyo, nagulat yung asawa ko. Biglang nagpapok ng ticket, galing sa ibang bansa, tapos pumunta ng Makati, pinabukas ng mga magano. After 3 weeks, balik na. Ganun siya katalino. Bakit? May pera naman siya. May pera naman po siya mga kapatid. Kaya kay matalino, again, yung sinabi nga na nagpa-doktor ka, bawal na to sa'yo, kung alam mo meron kang high blood, tama po ba? Be wise, a serpent. Huwag na puro sumpo, saka alimango, saka matatabak yung iyong kinakain. Kung kakain ka ng karne, kasi laki ng lalagyan ng posporo, ganun lang di ba? Kung ikaw ay yung diabetes, huwag nang matatamis ang lagi mong kinakain. Di ka uminom, konti-konti lang, tikim lang, kumbaga sa tikim lang, ganun yung mga payo sa mga may arthritis, hindi na pwede yung mga walang kaliskis, mga laman loob, yan so, pilit ko yun, yung mga papaitan, kaya lang, medyo nakakaliwang sa ako, pero nasa dulo, nararamdaman ko pagka nakakain ng mga maraming mga mali-mali, binusya, medyo nakakaramdaman, may trace ko, meron na yata ako ng ganito. Diba? Yun po ibig kong sabihin, mga kapatid, kaya tayo po ay maging matalino. Amen po ba? No? We must be wise as serpent. Stay away from any kinds of danger. Tayo po ay lumalayo sa namang uri ng kapahamakan. Malaki man ang kikitain mo sa bagay na yan, pero illegal. At kaya hantingin ng pulis at pwede kang makulong dahil yun ay drugs o under the table. Stay away from it. Kung ang kahinaan mo ay babae, tama po ba? Di ba? At alam mo, masisira ang relasyon ninyong mag-asawa sa kandungan ng iba. Stay away from any kind of danger. Tama po ba? Sabi nga, run, baby. Run. Sabi natin, get ready for the coming day. Natamaan natin yan. Mga kapatid, tulad ni Rosa. Ikay matalino at merong naglalasingan, okay lang mismo kung yung Holy Spirit nagsabi sa iyo, i-share mo ang gospel. Pero sinabi niya sa atin, pag mong i-share yung perlas sa mga mga. Baka pag nainis yan yung bote o baso na hawak nila, ibuo sa'yo kaya ito sa'yo. Dahil makulit. Di ba? Be wise. Amen po ba? Di ba? Lahat yan na mga kapatid, napakahalaga. Okay, maalat ka, masigasig ka, pero ako nasya ka, walang counsel, okay, nasa Manila, sabi niya, Pastor, tutularan ko si Gideon. Kung paano niya itinumba yung idol at sinunod. Diba, tapos naghahanap yung mga tao, nagalit, ihari tatay niya. Diba, sige, kung sino kumalaw sa anak ko, patay. Hayaan nyo, kung siya ito yung nag-Diyos ang magtanggol. Sabi niya ba naman sa akin, Pastor, sunodin ko yung pilato. Yari ka doon. Yari ka doon. Babagsak niya daw yung mga kapatid, yun po hindi kong sabihin. Kung alam mo, isang bagay na ginagawa mo ay isira ng iyong
patotoo. Diba? Kung sisira na yung patotoo, stay away from any kinds of danger. Ano pa? Kaya yan ang pangalawa na sinasabi ko sa atin, una, put God's word. Practice mga atin. Pangalawa, ikaw nakakaalam. Alam mo kahinaan. Di ba? Ikaw na pumunta ng beer house, nakahinaan mo, isang bagay lang naman, nakahinaan mo baraha, no, ka na lumapit dyan sa mga tayaan dyan, di ba? Talaga nakakataya ka. Mga kapatid, stay away from any kind of danger. Last days na. Amen po ba? Bantayan natin yung ating pong mga patotoo. Katlo, Matthew 25, 1-13, medyo may kahabaan. Alam natin po yung istorya. Ito. Yung 10 dalaga ay naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal. Ang 5 dyan ay hangal. Bakit hangal? Sasalubong sa lalaking ikakasal, meron silang sulog. Pero wala silang baong langis. Pero pagdating ng verse 4, yung 5 ay matalino. Nagdala sila kasi ng langis bukod sa kanilang ilawan. Bukod sa kanilang sulog, meron pa silang dyan na dala-dala at punong-puno ito ng langis, mga kapatid. Again, ano po sinasabi lang sa akin sa parable of the 10 virgins? Sa Israel, bagaman tradisyon nila, pagalian nila, kapag meron na ikakasal, ang naghihintay babae. Tama po ba? Parang ganito. Na, iba sa Pilipinas, tama po ba? Nung tayo ay kinasal, ako naghintay kay Mrs. eh. Alam po ba? Kayo, gaano katagal ka kayo naghintay sa inyong mga asawa? Sa Pilipinas, ganon. Tama po ba? Kaya nga sabi ko, kung loloobin ng Panginoon, ay kasal ulit tayo. Pagka 50 years na tayo. Okay ba? Ikaw naman maghintay. Huwag na, uy! Ang naghihintay, hindi sabay na lang tayo. Di ba? Ganun eh. Di ba? Yung mga yung partner mo, kayo ba balik na rin natin? Ako naman ang hintayin mo. Dito kasi ganun eh, no? Yung groom, mga kapatid, ang hinintay ng 10 dalaga. Lahat sila din may ilawan. Pero yung 5 hangal, yung 5 nagsiguro, pwede ma-delay, sabi yan, napalam, nanlate, nang dating ang pagdating ng lalaking kakasal. Yung 5, dahil sulod lang, yung kanilang dala at may langis, aandap-andap na raw. Yung kanilang sulod. Yung kanilang ilawan. Pero yung 5, di ba, kumpiyansa sila, kampante sila, kasi meron silang baong langis. 1 gram. Ganun pa, 1 jar. Yung panahon ng pandemic, may mga bumili na gano'n eh. Meron kilalang pastor, bumili siya ng kita sa amin. Bibigyan kita, mga 5 litro. Bibili ako ng nagsiguro ako, ganun ba? Kaya, kalinganin tayo siya, yung apps niya hanggang ngayon, meron pa kami ilang liter na baliwan kasi ayan. So, nagsiguro. Na ganyan po yung sinabi po rito, mga kapatid. Ano po pinupunta lang natin? Ano po? Sa atin pong insight. Ano ito? Mga kapatid, be prepared for the future. Ang mga wise people ay naghahanda sa kanyang ang binigyan kong ilustrasyon niyan, yung kwento na yan, mga kapatid, para lang yan, luluwas ka ng malayo, magka-travel ka, ano gagawin mo, kung kayo matalino, ipupull charge mo yung iyong cellphone at magbabaw ka pa ng hour bank. Hindi lang isa, kundi 2. Tama po ba? Pero yung taong hangal, meron kang katransa, meron kang kausap, alam mo magtatawagan kayo, 20% na lang yung iyong battery ng cellphone, lumuwas kang kay layo, nag-uusap kayo, bigla kang nalobat, bigla kang namatay ng cellphone, marami nabubuling laso
yung kanilang transaction. Kasi hindi sila nagkano. Hindi niya kasi napaghandaan. Na-delay, diba? Hindi natuloy yung pagsasara, napulelyaso, anong dahilan? Hindi siya naghanda. Ganyan-ganyan, ito pong 5. Diba? Alam nila, hindi nila ikakasal, pero wala silang tinatawag na extra oil. Ang tawag yan ay mga low-fat Christian. Mga kapatid, napakahalagang tayo maghanda. At kapag ikaw handa, di ba, dumating man yung event, ng pagparito, rapture, mga kapatid, alam mo, situro ko sana sa inyo, 1 Thessalonians chapter 5, tinamahan kasi ni Pastor Dom, 1 Thessalonians chapter 2. Yung mga taong namumuhay sa liwanag, hindi surprise. Ang pagdating ng Panginoon, katulad ng pagdating ng panahon ni Noah, kakain ng mga tao, namamasyan, nag-aasawahan, nagpapakasal, etc., etc. Ganun din tao. Pero ikaw na namumuhay sa liwanag, mga kapatid, hindi ka surprise. Hinihintay mo yung alam ko ba? Hindi ka takot doon. Kasi ready ka. Ready. Amen ko ba, mga handa? Amen? Ganun po yung mga Kristiyanong matalino na nakahanda sa kanilang mga sarili. At sa panahon ito, mga kapatid, always ready. Hindi lang sa sarili mo. Pati anak mo, pati pamilya mo, piniprepare mo. Amen po ba? Dinadala mo sila sa templo. Habang bata pa, para sila masanay. Maraming bata, mas gusto pa pumunta ng mall. Mas gusto pa pumunta ng SM. Di ba? Vista Mall. Kasi doon sila nasanay na pumunta. Pero kung bata pa lang yan, sinasama mo na yan, makakalakihan yan pagkalinggo. Punta na tayong simbahan bago tayo siya pumunta sa iba. Amen po ba? Kasi na-train mo na siya. At iyan minsan ang nakakalingkod. Kulang sa paghahanda. Mga kapatid, i-prepare natin yung ating mga anak, i-prepare natin yung ating mga apo, i-prepare natin yung pamilya, yung ating ministry. Amen po ba? Tinuturo namin sa ngayon sa core group, yung equipping 1. Yung core values, ano yung unang topic doon? The foundation of ministry is character. Ito po yung pinakapundasyon sa gawain. Ayusin mo pagkakataon. The nature of ministry is service. Ito ang likas. Di ba bilhin? Pinakaraan, the motive of ministry is love. Yung nag-uudyok sa iyo, kaya ka na sa ministry, mahal mo Diyos. 2 Corinthians chapter 1, verse 14. Ito nag-motivate kay Pablo. Inuudyokan ako ng pag-ibig ni Kristo. Kaya para sa inyo ako parang baliw. Kasi ito yun. At ngayon, the measure of ministry is sacrifice. Pinakakano ito po. Kung saan po po yan, mapalit ang ganda po ng naman. Sana yung mga nakatapos dito, happy protect. Sa pagkatao mo, sa pagdiligtod mo, sa pagmamahal mo, sa pagsasakripisyo mo, at yung mga kasunod. Ang tingin. At dumataan ngayon, yung nasa equipping 1. Amen po ba? Pwede naman yan? Preparation po yan para po sa atin. Again, ano yung aral? Dumating man yung trahedya, dumating man yung event, dumating man yung crisis, mga kapatid, handa ka. At tulad ng mga gusto magpakasal, meron ba magpapakasal dito? Meron lang. Dalawa yata ikakasal sa December. Nag-ipon ka na. Inihanda mo na yung mind mo, mentally, di ba na? Alam po, hindi ka na pwedeng umuwi ng delay kasi may naghihintay. Di ba? Nihanda mo na physical na mga katawan kasi pwedeng lumobo yan. Di ba? Kay babae at ikaw lalaki. Etc. lang mga kapatid. Nga po, yan po ay bahagi ng ating paghanda. Nag-iipon ka na. Amen po ba? Kung ikaw nag-aspire bilang pastor, di ba? Sunday, tatayo ka rito para mangaral. Ngayon pa lang, nabasa mo na ang Bible. Ngayon pa lang, nagbabasa ka na ng Bible. Ngayon pa lang, nagba-Bible study ka na. Ngayon pa lang, nangangalaga ka na ng mga tao. Hindi ko pa ilang pastor ka. Doon pa lang mag-aaral. Doon pa lang mag-Bible study. Ngayon pa lang, dumabalangkas ka na ng mga outline.
Di ba? Na pwede mong i-share. At magandang ituro yung mismo nakikita sa buhay mo. Di ba? Ang sarap magturo ng commitment kung committed ka. Tama po ba? Yun ang ano. Di mo binata ka, tapos ako na may tuturo, paksa natin may tungkol sa pag-aasawa. Tungkol sa mag-asawa. Di ba? Di ba niniwala siya? Binata ka pa, dalaga ka pa, kasi nang paksa mo. Ang dahil ako may tuturo, yung nakikita sa buhay mo. Yung ituro, very effective yun kasi karanasan mo yun. Kahit parang sa kung kakadalin. Ano, balik-balik na rin dahil karanasan mo yan, mga kapatid. Di ba? Ako natataka akong mga aral tungkol sa Bible kasi pinapasa ang Bible. Pinapamuhay natin ang Bible. Di ba? Pinapangaral natin yan na meron patataka. Kaya ganun tayo. Amen po ba? Kaya purihin po ang dakilang Diyos. At congratulate kung kayo po ay dumadalo ng mga gawain, Sunday school, prayer meeting, Bible study, nakikinig ka pa na iba't ibang mga preaching na drama, mga kapatid, congratulate. You have an extra oil. Yan ang extra oil para sa iyo. At dumating ang crisis, at dumating ang event, at dumating ang pagsubok, dumating ang problema, nakatayo ka pa rin. At ulan ng limang taon. Dahil sila ay merong extra oil. Amen? Pero, yung walang extra oil, again, sila po yung maglulupa. Christian. Ang ginagawa po natin ito ay paghahanda. Amen po ba? Para sa pinaharap. Kaya mga kapatid, we must church, our spiritual battery, our spiritual power bank, our spiritual power bank must be full by the Word of God, the presence, and the power of the Holy Spirit. Ang lalaking ikakasal ay sinisimbolo ng ating Panginoong Isus. Ang kanyang dadatnan ay yung mga taong matalino, handang-handa. Puno ng langis at may baong pang mga langis. Amen po. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Balik tayo. Kaya, ayun. Wise people put God's word into practice. Stay away from any kinds of danger and be prepared for the future. Ay, magdasal magpagpalang Ama, salamat sa mga mensahe na inihatid niyo po sa amin, nagpapaalala sa amin. Ito. Yan nga po na sa panahon ngayon, mabuting araw, mababat-bat na kasamaan, kahirapan, Lord, at iyaan nga po ninyo habang ang salita ng Diyos mag-aampang dumarating sa aming puso. Sapagkat darating ang time, may mga tao na mamimili na kanilang makapanunala. Yung gusto lang na kanilang tingin. Salamat po sa CBC na kami ay meron pa kahandaan ng puso. Kaya nyo nga po ang salita mo na aming napapasa, napapakinggan sa mga pangangaral, ng ganitong pastor, sa aming simbahan. At iba ang aming napapakinggan. Tulungan mo kami bilang nagtataglay na katalinuhan na mga alagad mo, mga anak mo. Iyan nyo nga po yung mga narinig namin ay makita sa amin buhay. I-apply po namin ito sa pangalan ni Jesus. Sapagkat meron po mismo ang siyang mag-definition. Ito po ay magkakaroon ng epekto, bisa sa aming buhay. Pananampalataya, transformation ayon sa mga Espiritu. Salamat, tulad po rin kami sa isang ahas, Lord God, sa kanyang katangian, na kanyang katalinuhan, na siya'y lumalayo, umiiwas, tumatakbo, tulad ng aming Panginoon Jesus, nating kapo namin, sa kasamaan, sa tukso. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ihanda mo kami itulad sa limang matalinong babae habang naghihintay sa laking kakasal. Habang kami naghihintay sa pagbabalik, pag-rapture ng simbahan, hayaan nyo nga po na kami po'y maghihanda. Hindi namin pinasasawaan yung dumalo sa mga gawain, maglingkod sa inyo, makinig ng makinig, sapagkat ito po'y nagsisilbing extra oil sa amin. At darating ang araw, mapapakinabangan namin ito.
Kaya hayaan niyo nga po, Lord God, sa panahong ito, sa Ephesians 5:15 to 17, ingatan namin paano kami namumuhay. Mamuhay kami bilang mga matatalino, hindi katulad ng mga hangad, at magsamantala sa lahat ng opportunity na makagawa ng mabuti sapagkat masama na ang panahon. Huwag kaming maging hangad at alamin namin kung ano ang inyong nga pong kalooban. Yan yung nga po yung nasalita mo ito ay tumubok sa puso namin, mag-uhay, hindi lang 30, 60 na po at 100. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Pinagpala niyo po ang umaga nito. Ito ang aming panalangin. Sa kalan ng aming Panginoon Jesus, lahat po na naman ng Diyos. Magsabi lang, Amen. Amen. So, tayo po ay pupunta sa pangalawang gawain ng ating pagbibigay. So, sabi po sa Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos, gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa. Ang ibibigay sa inyo sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. At sinasabi din po sa ating banal na kasulatan na mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. So, pinagpapala ng Diyos ang taong mapagbigay. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Ang katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago, hindi nawawala, maging sa kabila ng ating kamalian, pagkukulang at kasalanan, hindi man tayo karapat-dapat, ngunit patuloy niya tayong pinagpapala at lalo tayong pagpapalain kung tayo ay nagbibigay o magkakaloob sa gawain ng ating Panginoon. So tayo po ay manalangin. Amang Diyos, dakila ka at makapangyarihan. Salamat o Diyos sa lahat ng mga pagpapala at pag-iingat mo sa amin. Ibinibigay mo mula sa pagpapala at pag-iingat na iyong ibinibigay mula sa iyo o Diyos. Basbasan at tanggapin mo po, Panginoon, ang bawat kaloob ng bawat isa upang magamit sa kaharian mo dito sa lupa. Ikaw, Ama, ang magbalik ng siksik-liglig at umaapaw sa bawat isa. Sa iyo, Ama, ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging dakilang pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So tayo po ay magbigay. Sige po, tayo po ay nadako sa kamay bahagi ng ating pagsamba. So, ayan po. Hello po, mga kapatid sa Pananampalataya. Okay, so ngayon po, tayo po ay nagdirino, tayo po ay nagagalap sa panibagong buhay, na binibigay sa atin ng ating Panginoon, especially dito po sa ating mga nagdirino ang kanilang mga kaarawan. Si Ate Nerissa po, Martin, birthday po niya ng November 20. November 29, this coming. Ano po yan tayo? Thursday? Wednesday? Wednesday po, ayan. So, si Ate Jen, Kiambao sa December 2. Ano ba si Ate Jen? Ate Jen, Kiambao, yun. Happy birthday po, Ate Jen. Si Ate Nerissa, happy birthday po. Ayan. Si Yumi Kiambao, anak po yata ito ni Ate. Para sila ng birthday ni Ate Jen, si Yumi Kiambao, December 2. Meron pa po, tayo mga nagbibigay ng kanilang mga kaarawan. Si Ate Nita Ali, meron ang asawa ni
po, sa ating mga kapatiran na doon po sa ating, Wednesday po, let us, join dito po sa ating prayer gathering. Dito po yung sa church natin, Ayan, so para po tayo ay patuloy na makapaglingkod sa Panginoon. Let us attend po yung ating Wednesday prayer meeting. Tapos po, hindi po tayo online, pero we still encourage everyone to join doon po sa ating Wednesday prayer meeting. Okay po. Ayan po, dito sa this coming Monday po, bukas po, meron po tayo celebration ng Jesus Reign Philippines, ang alam ko po, dito po tayo mag-expand sa Port Lakes, Ayan po. And then, meron po tayong available na t-shirts dito. Those na wala pa pong mga t-shirt dyan para po sa ating parade. Victory parade po tayo dyan meron po tayo rito, para sa mga children, para sa mga adult, meron po in different sizes. And then po, i-approach lang po natin si Pastor Erwin po ba, i-approach natin dito. Ayan, so yan po, dito lang po sa gilid. Okay. Wala na pong announcement, so bukas po, makita-kita po dito sa sa Port Lakes, dito po sa unahan. Okay po? Wala na pong announcement. Sige po, wala na pong announcement. Sige po, tayo po ay tumayo para sa ating pangwakas na panalangin. Hallelujah. Hallelujah. We give you glory, O God. We give you honor. We give you praises, O Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa araw na ito, Panginoon, sa pagkakmuli, O God. Ang aming mga panyapak, Panginoon, ay dinala mo sa lugar na ito, Panginoon, ang patuloy na opportunity, Panginoon, privilege na ikaw ay aming masamba, Panginoon, maitaas ang iyong pangalan, Panginoon, mapapurihan ka, Panginoon, ay patuloy mong ginagawad sa iyong mga anak, O God, hallelujah. Salamat sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na kasama namin sa lugar na ito, na kami po ay nagkakaroon ng fellowship, Panginoon, na sama-sama kami nagbibigay ng pinakamataas na pagsamba sa iyo, O God, hallelujah. Salamat, Ama, sa mga pagpapala, Panginoon, na binibigay mo sa amin, O God, pagpapala ng kalusugan, Panginoon, pagpapala, Panginoon, ang lahat ng mga bagay, O God, na binibigay mo sa amin, yung mga big favor, Panginoon, sa aming mga dalangin, O God, hallelujah, ay lagi mo ay binibigay, O God, hallelujah, sa patuloy na pagmamahalan, Panginoon, ng bawat isa sa aming mga pamilya, O God, hallelujah, sa patuloy na karunungan, O God, na binibigay mo sa bawat isa, O God, hallelujah. Salamat po, wala kami ibang tinataas, Panginoon, kundi ang iyong dakilang pangalan lamang, O God, hallelujah. And may you continue, Panginoon, yung pagpapala, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin at ibibigay mo pa, Panginoon, sa kinabukasan, O God. Sapagkat alam namin, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos. Sa nakaraan, Panginoon, ikaw din ang aming Diyos sa kasalukuyan, O God, at ikaw ang aming Diyos sa hinaharap, Panginoon, hallelujah. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na hindi nang iiwan, Panginoon, ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya, Panginoon, sa iyong mga anak, O God, ang lahat ng aming pangailangan ay talus mo, Panginoon, hallelujah. Salamat, Ama. Salamat, Ama, Panginoon. Help us, Panginoon, to live according to your teaching, O God, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, and Panginoon, help us stay away from any kinds of danger, O God, hallelujah. And Ama, dalangin din namin, Panginoon, sa aming pag-uwi, yung protection, Panginoon, ay patuloy mong igawad sa amin, sapagkat alam namin, Panginoon, na naglipa na, Panginoon, ang gawa ng kaaway, O God, sa aming kapaligiran, Panginoon, hallelujah. Hindi kami sure, Panginoon, sa aming kinabukasan, Panginoon, na kung hindi kami naka-anchor sa iyo, Panginoon, wala, Panginoon, kami kahihinatnan, O God, hallelujah. Salamat, Ama, sa patuloy na guidance, O God, na binibigay mo sa amin, O God, hallelujah. Dalangin din namin, Panginoon, ang special favor mo, Panginoon, sa darating namin event, O God, hallelujah, bukas, bigyan mo kami ng magandang
Dalhin mo, Panginoon, ang ligtas sa lugar na ito, Panginoon, upang kami ay magsama-sama, Panginoon, magtipon-tipon upang itaas ang pinakamataas mong pangalan, O God. Hallelujah. Salamat. Salamat, Ama. Salamat, Ama. We will declare victory, Panginoon, sa event na ito, O God. At yung mga Panginoon, yung mga kapatiran namin, Panginoon, na siyang ginamit mo upang maging matagumpay, Panginoon, ang maging maayos, O God, yung lahat ng mga pakikipag-usap sa dapat kausapin, O God, hallelujah, yung mga marshal, O God, yung City Hall, maging yung venue, Panginoon, na pagdarausan ng lugar na ito, Panginoon, salamat sa mga tao na hinipo mo, Panginoon, upang magkaroon ng katuparan ng realization ang event na ito, Panginoon, na gagawin simultaneously, Panginoon, sa iba't ibang damo ng bansa, O God. Hallelujah. Ang victory, Panginoon, ngayon pa man, ay amin ang idinideclare sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Salamat po sa mga buhay na mga tao na ito, Panginoon, na ginamit mo, Panginoon, sa event na ito, O God. Hallelujah. We ask, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na ito sa pinakadakila mong pangalan, ang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Amen. Once again po, let's give glory to Jesus. Hallelujah.